Ganito, yung pagkakaluto ng adobong pula, naku na talaga namang nagustuhan namin. Lutuin naman natin ito ngayon sa version namin. Unang gagawin dito, pagmamantikain muna ang manok. Gumamit ako dito ng isang buong manok, sangkapan ng patis, 2 kutsara lahat to. Mabilisan lang, halu-haluin hanggang sa mapaghalo itong mabuti. Sa pagsisir nga pala, para magandang resulta, hindi na kailangan takpan. Dapat din na malakas na apoy ang gamit dito. Para nga mapagmantika ito ng maayos, huwag muna itong gagalawin ng mga 2 minuto. Saka na ito balibalik ta rin, halu-haluin hanggang sa ganyan na nga yung itsura ng pagkakaluto nito. Kung masyado rin na umiinit yung lutuan, pwede rin na bahagyang hinaan yung apoy. Ngayon, pwede na tong hanguin, saka na itabi. Sunod nito, gawin ng aswete oil sa pinagmantikaan ng manok. Maglagay ng buto ng aswete. Ang paglalagay nga pala ng aswete sa adobo, ito yung nagbibigay ng nutty flavor nito. Kaya naman, kakaiba rin talaga yung sarap ng adobong pula. Painitin ng mantika, halu-haluin hanggang sa makuha na yung gustong kulay nito. Gamit dito yung medium setting lang ng apoy. Pagka mainit na nga yung mantika, agad nang isara ang apoy para naman maiwasang masunog ang mga buto. Pagka kasi nasunog ang mga buto, papait ang lasa ng mantika. Hindi na masarap kainin yung pagkakaluto nito. Okay na sa akin to, yung ganitong kulay. Tanggalin na lahat ng mga buto. Umpisahan ang pagigisa, buong ulo ng bawang, halu-haluin hanggang sa amoy na nga yung bango nito. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Isang tasa ng sibuyas, ganun din na halu-haluin hanggang sa maamoy na yung bango ng sibuyas. Ilagay na ang atay ng manok. Nabili ko nga pala itong mga atay ng manok na kasama na ang puso nito. Hiniwaan ko lang sa gitna itong mga puso para naman malinisang mabuti at mapalabas lahat ng dumi nito sa loob. Halu-haluin at igisa-gisa lang ang atay ng mga nasa 3 minuto para nga hindi ito ma-overcook. Hanguin saka na itabi. Ito namang mga puso ng manok, iwanan lang sa lutuan. Palalambutin pa ito at lulutuin kasama na ng buong manok. Ngayon, pwede nang ibalik uli yung manok. Halu-haluin hanggang sa mapainit na uli ito. Mga nasa 1 minuto. Timplahan na ng paminta. Yung durog ito, 1 kutsarita. 1 kutsarita rin ng buong paminta. Dahon ng laurel, 3 piraso. Halu-haluin hanggang sa mapaghalong mabuti. Sangkapan na ng suka, kalahating tasa. Huwag muna itong gagalawin. Hayaan kumulo ng 1 minuto. Matapos nga ang 1 minuto, maglagay na ng tubig. Kalahating tasa. Takpan hanggang sa kumulo. Pagkakulo, yung talagang kulong-kulo na, lutuin pa ito ng 15 minutos o kaya naman ay hanggang sa mapalambot na ang manok. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Matapos nga ang 15 minutos, check na natin kung napalambot na nga ang manok. Yan na malambot na. Ngayon, pwede nang ibalik yung atay na naluto natin kanina. Ilagay na yung mga panghuling sangkap. Chicken powder, 1 kutsarita. 1 kutsara ng liquid seasoning. 1 kutsara ng asukal, pambalanse ng lasa. At 5 piraso nito, yung manghang na sili. Halu-haluin para naman mapaghalong mabuti lahat ng sangkap. Takpan, pakuluin. Pagkakulo, lutuin pa ito ng 10 minutos sa pinakabahinang apoy. Matapos nga ang 10 minuto, tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Para nga mas masarap pa at medyo mapalapot yung sarsa, magliligis ako dito ng 1 piraso lang ng atay. Masabi ko lang pala na pagka ganito yung pagkakaluto ng atay, creamy pa talaga at malambot yung pagkakaluto ng atay. Pagka kasi na-overcook ito, matigas na at makunat. Palalaputin na lang yung sarsa nito hanggang sa magmantika. Kaya halu-haluin at lutuin na lang ito ng mga nasa 5 minuto. Gamit dito yung medium setting ng apoy. Yan humihiwalay na yung mantika sa sarsa. O, ready to serve na to. Pero kanyama na po.